Totoo, karapat-dapat ka na tawagin aking karibal, Knight of Light. Ang nakatangi-tanging Immortal King, buong buhay niya ang iginugol niya upang mabagsagan ang kanyang pangalan bilang ang bangungot ng kontinente. Ang Immortal King, pero hanggang kasama natin ang kapangyarihan ng liwanag, hindi tayo talo. Saad ng Knight ng liwanag sa kanyang mga kasamahan kasabay sa pagtaas ng kanyang espada. Di ba masyado silang nag-away sa theatrically? Saad ng misteryosong lalaki. At natawa na lang siya sa kanyang pinanood habang hawak ang isang basong inumin. Nalipat ang eksena sa isang magandang tanawin nang may kumatok at nagsaad na. Kami ay mula sa Special Investigations Department ng Ability Management Bureau. Ikaw ba si Mr. Han Song-hyun? Nang hindi pa siya nakakatapos sa pagsalita nang nagsaad ang taga-Department Bureau na. Oo, kumpirma ka na. Kung magising man ng anumang mga kakayahan, mangyaring sigurado na iulat ang mga ito sa Ability Management Bureau. At makikita si Song na may kapansanan. Tapos na ang unang interaction ko sa outsider sa kalahating sa loob ng ilang taon. Saad niya sa kanyang sarili habang may hinahalungkat na tila may hinahanap. Hindi ko na kailangan bukas ang aking pinto sa harap ng susunod pa na isa na bubuan. 2 taon na mula nang huling lumabas ako. Maaaring magsabi ang ilang mga kasamahan ko. O sumpahin ako sa pagiging mahina. Pero biktima ako ng fucked up world na ito. Habang nanginginig sa pagtayo, ang mga bumbero ay naglalabanan sa labas ng isang shopping complex. Ang arsonista ay mukhang gumising para gumawa ng random crime bago dalahin sa ibang mundo saad ng sa television. Habang pinagmamasdan niya ang pinapalabas sa TV ay biglang nag-apoy na lang ang kanyang mga mata. Isang araw, nagsimula ng random ang humanity. Nagising mga misteryong kapangyarihan, at kinilala bilang isang kakayahan. Minsan may nagising na kanilang kakayahan, pilit sila dinadala sa ibang mundo sa loob ng 24 na oras. Habang makikitang napapalibutan ng isang magic circle si Han Song. Kung makakamit sila ng ilang mga kondisyon, pwede sila makabalik sa lupa, pero isang kunting bilang lang ng mga tao ang totoong nakakasurvive at bumabalik. 2 taon na ang nakalipas. Nagsimula sa paggawa ng reckless, last-ditch crimes bago ako ma-transport habang makikita si Han Song na may tama sa kanyang paa at pinagmamasdan ang apoy sa kanyang harapan. Ako, nawala ang aking pamilya, at ang aking paa, sa isa sa mga krimen na yan. At mapupunta tayo sa kasalukuyan ng ating si Han Song na pilit na iniinsayo ang may injury niyang paa. Sad niya pa sa kanyang sarili. Bakit ko pa din ba ginagawa ito kung alam ko naman na wala ding tong epekto habang naghahabol ng hininga? Kung mas matapang lang sana ako, may magbabago ba? Kung makakatakas lang ako sa basurang kwarto na ito at makapunta sa kahit saan. Nang nagulat siya sa biglang pag-anunsyo ng isang system dimensional inflection point na detected. Pagkunikta sa Akasha system at nag-anunsiho ng paggising ng natatanging kasanayan, at makikita ang kanyang pagtataka at panay ang lingon sa gilid at hinahanap ang nagsalita. Nagising ang natatanging kasanayan, mga washers, gising ang isang panahon hanggang sa paglipat sa ibang mundo ay timer, 2400. 24 na oras, may 24 hours mong natitira. Makikita ang sobrang gulat ni Han Song sa kanyang naririnig at nasabi na lang niya na mukhang nagbibiro lang ito dagdag niyang pang pagtataka kung bakit siya pa. Kung hindi ka pumasok sa transfer zone sa loob ng time limit. Tuloy kami sa forced escort. Saad ng sistema, napatalo na lang si Han Song sa kanyang brewer para kumuha ng kanyang masuot. Kinakailangang kahit 1 taon ba ang pagbabalik sa lupa, habang pilit na naghahanap sa kanyang brewer. Ang oras ay 10 beses na mabilis sa ibang mundo kaysa sa lupa. Kaya kailangan ko mag-survive ng 10 years para makabalik. Sad ni Han Song sa kanyang sarili dagdag niya pang nakailangan niyang makasurvive. 3 minutong na lang ang natitira. Maghanda sa paglipat. Imposible. Kahit nga lang sa labas ng aking pinto hindi ako makalabas saad niya sa kanya sarili habang hawak-hawak niya ang kanyang ulo. At walang power at walang kasanayan. How the hell am I supposed to survive sa ibang mundo? Nang napahinto siya nang napagtanto niya ang kanyang kasanayan. Kung skills ang usapan, may abilities, di ba? Tingnan natin kung anong uri ng kapangyarihan ito.
Kaya't pilit niyang sumigaw ng malakas para pa-active niya ang natatago niyang kakayahan. At sa pagmulat niya ng kanyang mata nakita niya ang replication ng kanyang sarili. Laking gulat na lang niya at napatanong sa kanyang sarili kung ano ito. Napabaligwas siya nang may maramdaman siyang sakit sa kanyang sarili. Dalawa sa mukha ko ang nakikita ko. Habang nakatalikod sa pangalawang niyang katawan nasabi na lang niya na, hindi pwede ito. Ibinahagi ko ang vision ko sa avatar, di ba tanong niya sa kanyang sarili. Nakakahilo na ang pagtutukan ko ang maghiwalay ang katawan ko. Imposible ang paglipat ng dalawa, saad niya sa kanyang sarili habang nakahawak sa kanyang bibig. Habang naguguluhat pa siya nag-anunsyo ang sistema na 1 minuto ang natala hanggang sa paglipat. Kung hindi ka tot-ontong sa transfer zone, sisimulan ang forced escort. Kahit avatar, walang kwentang ganito. Sa lahat ng mga kakayahan, bakit ako na-stuck sa isang bagay na walang kwenta tulad ko? Saad niya sa kanyang sarili habang pinapakinggan kung tumitibok din ba ang puso ng kanyang avatar. Kung pwede bang ikaw na lang ang umakyat dyan, saad ni Hansong sa kanyang avatar. Pero wala siyang nakuhang tugon sa kanyang avatar at bigla na lang naglakad sa transfer zone. Habang nakapikit at may pawis sa mukha nagsaad ang sistema. Nagulat ang isang kumpirmasyon, magsisimula na ang transfer. At natomba na lang siya sa gulat na sabi na lang niya sa kanyang sarili na gumagana ito. Dagdag niya pa na kinilala ng transfer zone ang aking avatar. Nagulat ang sistema na kumpleto na ang transfer sa Out Erica Dimension. Makalipas ang ilang sandali na sa pagmulat niya ng kanyang mga mata. At napatitig sa kanyang mga kamay na sabi na lang niya sa kanyang sarili na, I sent the avatar, so bakit ako nandito? Pagtatakang tanong niya. Nang biglang nag-anunsyo ang sistema na pwedeng makabalik ka sa lupa sa pamamagitan ng returns option sa Karma Shop. Kolekta ng karma sa panahon ng iyong paglalakbay kasalukuyang Karma 0 nang bigla niyang naramdaman na biglang sumakit ang kanyang ulo at napagtanto niyang wala ako dito, kundi na ibahagi ko lang ang vision ko sa aking avatar. Dagdag niya pa sa kanyang sarili nakakahilo ito kaya napasigaw na lang siya upang tanggalin ang pagkaka-summon, at natumba na lang siya makatapos ang ilang minuto nang na-cancel na niya ang pagkakasuman kasabay ng paghawak niya sa kanyang bibig at napatakbo sa banyo para magsuka. Pagkatapos niyang mapasuka nasabi na lang niya na at least naiwasan ko ang transfer crisis, sabay sa pagbigkas niya ng summon avatar. Nagtagumpay naman siya sa kanyang pag-summon at seryosong niyang pinagmamasdan ang kanyang avatar. Ano ang dapat kong gawin sa walang kwentang kakayahan na ito mula ngayon? Nang nag-anunsyo ang sistema at nagsaad na congratulations, nakakamit ka ng magandang feat. Bumalik sa lupa sa iyong sarili nang hindi gamit ang Karma Shop. Kumita ka ng isang special reward. Achievement unlocked. Dimensional Transfer Gate. Minsan sa isang araw, maaari mong lumipat sa dating mo na lokasyon sa pamamagitan ng transfer gate. At laking gulat na lang niya sa kanyang mga narinig sa kanya. At dagdag pa sa pag-anunsyo ng kanyang sistema sa pagtaas ng karma point. Maririnig ang malakas na sigaw niya sa kanyang gusali. Dagdag niya pa na, ako ay naging nagising na nagbalik sa lupa sa pinakamabilis na panahon. Malilipat ang eksena sa pag-anunsyo ng sistema sa kasalukuyang pag-aari Karma 1,910,213 1.9 milyon. Pagtatakang tanong niya sa kanyang sarili habang nakatitig sa Windows system. Ang dami ito para lang sa pag-unsummon ng avatar. Ibabalik 1 Netherlands Antillian Guilder 0000000 hindi gamitin. Karma Shop kasalukuyang Karma 1,910,213 nakuha ako ng 10 years worth of points saad niya sa kanyang sarili. Bayad ang karma base sa epekto ng isa sa ibang mundo na ito. Mabuting gawa o masamang gawa, pagpapatay o hirap, etc. Ang naipon na karma ay maaaring gamitin upang palakas ng kasanayan o makabalik sa lupa. Pagtatakang tanong kung isang error, paano kung hilingin ko na ako ang lumabas mamaya? Well, hindi ito parang nagkakagulo ako sa layunin, so whatever, tingnan natin, nasa lupa ako. Kaya walang kahulugan ang pagbalik, ibabalik 1 million Netherlands Antillian Guilders na hindi gamitin, paihain ang possess skill 300,000 pahusayin ang status, tingnan ang mga detalye, ano ang nasa enhanced status, saad niya sa kanyang sarili. At kasabay sa pagpindot niya ng enchant recovery.
Nang pinagpawisan na lang siya noong bigla niyang naramdaman ang kanyang binti nang nasabi na lang niya na ang sugat niya sa kanyang mga paa ay gumagaling na. Nasabi na lang niya sa kanyang sarili habang naalala ang nakaraan. Para sa akin, hindi lamang abala ang sugat ko sa binti. Ang sugat na nagmata sa akin para magpaalam sa akin ang aking pamilya. At ang piklet na naghubad sa akin sa kwarto ko, at sa pag-anansyo ng kanyang sistema. Ang iyong kapangyarihan sa pagpapagaling ay lumala sa Standard Level 1. Nakuha mo ang Super Recovery Epekto, pinagtatagan ng kapangyarihan sa pagbawi. At sumapit na ang gabi habang makikita si Han Song sa pag-ensayo. Ibinuhos ko ang aking mga karma points at napalitan ang aking sugat sa binti. Dagdag niya pa habang natatawa na sobrang lakas habang makikita ang pagbuhat ng kanyang mga paa sa barbell. Pero maraming pa akong natitirang karma saan ko dapat gamitin, saad niya sa kanyang sarili habang nakatigan sa window system. At makikita sa window system ang enchant pause skill kaya ito na ang kanyang pinindot. Ano ang maaaring kong gawin kung mapahusay ko ang aking kakayahan ng sa aking avatar? Pagtatakang tanong niya habang makikita ang pagtigan niya sa kanyang window system. At napangiti na lang siya habang nakatitig sa kanyang avatar. As expected, mukhang manly ako, may magandang katawan ka mismo, dapat mag-exercise ka ng kaunti pa saad niya sa kanyang avatar pinayagan akong makagalaw ng malaya, kaya't hindi na lang niya mapigilan ang kasiyahan sa kanyang nararamdaman kaligayahan dagdag niya pa na. Sa paggising ko sa aking avatar, nakasanayan, nahati sa dalawa ang kamalayan ko. Habang nakangiti na sabi na lang niya na isang bagong kasanayan na nakuha ko sa pamamagitan ng pagpapalakas ng aking mga kakayahan. Ibig sabihin nito na hindi lang ako malaya sa dimensyon na sakit. At naririnig ang pagtalsil ng avatar ni Song dagdag niya pa na pero hindi rin ako makakaramdam ng sakit kahit saktan ko pa ang avatar ko. Saka pa kaya ako makapaglakbay sa ibang mundo kahit nasa sa loob at mainit na sulok ng kwarto ko. Saad niya sa kanyang isip habang namumula ang kanyang mga mukha dagdag niya pa kaya kung kontrolin ang avatar ko na parang lang paglalaro. Kaya't nilabas na niya dalawa niya pang katawan tataas ba ang aking mga avatar at mas lalakas ba pagtataka niyang tanong sa kanyang sarili, unti-unti na akong nalilito. Hindi ko ito magagawa, magdesisyon tayo sa inyong mga pangalan. Hindi ko kayang matawag na lang na avatar, hindi ako confident pagdating sa pagpangalan ng mga bagay. Kahit kaya't, makikita silang tatlo ni si Song habang nag-isip sa ipapangalan sa dalawa niyang avatar. Nang nagsalita si Han Song at nasabi na niya na tama ito ang ipapangalan ko sabay tigan sa baso at sa ketchup at tila naging proud pa si Song sa kayang naisip na Hans nang ipapangalan niya sa kanyang mga avatar kasabay din sa pag-anansyo ng systems karaniwang katangian, Mind Hub, mas mababa Super Recovery mas mahigit individual na katangian, mas mababa Mana Affinity, Special Notes, unang avatar ni Han Song Hyun.